isipan. Sa science o agham, tayo na sa siniskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa siniskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Galing malaki pag binaba mo. Engineers, kumusta na po? Naisisiyagan ko. Oh, Patrick, kumusta ka na? Tagal-tagal ka din nakabalik ah. Mga engineers, nakahanap na ako ng lupa para sa balak kong bahay. Pero meron specific na budget para dito. That's great news! May specific ka na ba na design na gusto or like inspiration for the house? Para sakali, makontak ko ng mga contractors ko pati yung mga architects sakali. The sooner we start, the better. Para na rin makomplete natin yung mga materials. Tara, pasok tayong office. Pag-usapan natin doon. Yes, engineer. I was thinking I want a simple house na comfortable. And gusto ko sana may balcony. And mahilig ako mag-gym, so gusto ko sana more on 5 meters yung haba ng balcony. Tingnan ng project. Ito, engineer. 5 meters? Naku, that's not possible. Magkaroon kami ng client dati na similar sa gusto mo. Kaso, pareho tayong mahihirapan sa ganyang design ng balcony na gusto mo. Di ba natin magagawa ng paraan yan, engineer? Ako. Teka lang. Parang ganito yung inspiration mo sa gusto mong bahay, di ba? Since kinoconsider mo kami as engineer in charge, unang tingin mo pa lang, alam mo na kung saan pwede mag-fail yung structure mo. Kung titignan mo dito, medyo lacking yung support mo sa dulo. Baka magkaroon ng bending and deflection. Kung gusto mong may hangin effect yung balcony mo, gawin natin 2.5 meters kasi yun yung more advisable. Agree ka ba doon? Di ba natin magagawa ng paraan na mas malaki sa 2.5 meters, engineers? We've tried to design the 3 meter balcony noon. Kaso, hindi niya kakayanin. Kailangan namin ng column or pillar sa magkabilang dulo. Para mas maintindihan mo, gamit tayo ng shared moment diagram for visualization. Sige, engineer, nang maintindihan ko. Itong figure na ito ay tinatawag na cantilever beam. Ito yung tawag sa balcony na gusto mo, which is fixed at one end lang at walang support sa kabilang dulo. Para malaman natin kung maganda ba ang magiging design ng structure, gagamit tayo ng shear and moment diagram by area method. Makatulong din ito para malaman natin ang maximum load na kakayanin ng ating beam para maiwasan ang failure ng structure. Dalawa lang ang reactions na makikita sa cantilever beam, isang moment at isang vertical reaction sa fixed point. Para makuha natin ang reactions, unahin natin yung moment. Ang formula para dito ay force times distance. Now let's get the moment at our fixed point, which is designated at point A. Ngayon, by rule of equilibrium, dapat ang ating equation ay mag-result to 0. So getting the moment at A, summation MA is equal to 0, taking clockwise direction as positive. Ngayon, let's assume na ang moment A natin is counterclockwise. So we'll have negative MA. Next, the forces. Having a uniform distributed load, that would be 40 multiplied the distance kung saan distributed ang load, which is 2.5. Then for uniform loads, ang pinaka-concentration ng load is nasa gitna from the point of reference, which is 1/2 ng 2.5. And notice that this is positive kasi if we are to follow the direction of the force papunta sa reference point, the rotation would be clockwise, so positive. Next, equating all to 0 and shift solve, we'll have an answer of 125 kilonewton meter. And since positive ang ating sagot, that means tama ang assumption. After natin makuha ang moment sa fixed point, kunin naman natin ang vertical reactions. This is important kasi it determines how external loads are distributed and supported by the structure, influencing its stability and safety. Let's get ang upward forces sa fixed point, which is AY.
Again, we equate to 0, so summation forces y is equal to 0, taking upward as positive. So we have AY, and katulad ng kanina, same rule applies for uniform distributed load. So we would have negative 40 kasi downwards ang load, multiplied sa length distributed, which is 2.5, and equal to 0. Now, by shift solve, ang answer natin would be 100 kilonewtons. Again, positive. So, tama ang upward direction na assumption. After nun, mag-proceed na tayo sa paggawa ng diagram. Siyempre, kailangan natin unahin ang shear diagram. And ano nga ba ang importance nito? Ang shear forces ay magkakos ng internal stresses sa cross-section ng beams. And kapag sumobra ang mga shear force sa isang beam, maaari nitong maapektuhan ang structure, which will cause failure, lalo na kung hindi naayos ng maigi ang design. For shear diagram, we focus sa ating forces. So starting from 0, the diagram goes upward, 100 kilonewton, kasi sa reaction natin sa point A. So we'll have 100 kilonewton. Next, consider natin yung distributed load. And just like kanina, multiply natin ang 40 sa 2.5, which is also 100. Since pababa ang load, pababa din siya sa ating diagram. So, 100 minus 100, that would equate to 0. And compared sa reaction A, which is point load for distributed loads, that is first degree, so slanted ang mabubuong figure. So from 100, we go back to 0. And since bumalik siya sa 0, tama ang ating figure. Ang susunod naman ay ang moment diagram. So ang starting moment ng figure natin sa point A is yung nasolve natin na counterclockwise moment na 125. Ngayon, counterclockwise siya, so that would be negative. So sa diagram, we have negative 125. Since ang area method ang gagamitin natin, kukunin natin ang area ng nabuong triangle sa shear diagram. Ano nga ba ang formula para sa area ng triangle? That is 1/2 times base times height. Ngayon, following the formula, we will have 1/2. The height based sa figure is 100 and our base is 2.5. Ayan. Now, if we are to calculate that, we will get 125. Ngayon, sa moment diagram, syempre, focus tayo sa moment. Then, ang area naman na nakuha natin ay positive. So, negative 125 plus 125, that is 0. Now, this is now second degree. So, instead of slanted, ang magiging figure yan natin ay in the shape na curved. And since we started from negative going to positive, ang curve natin ay may pa-sad shape. And since bumalik tayo sa 0, again, tama ang ating figure. Now, the diagram is done. Importante ang shear and moment diagrams para makita natin kung saan pwedeng magkaroon ng maximum loads at i-design ang structure upang maiwasan ang pagguho nito. Mahalaga din ito sa overall costing sa paggawa ng structure. Not only will it help us design a safe structure, but it will also help us reduce the overall cost. Now I know, engineer, na delikado pala if mahaba ang design ng balcony. Kaya mahalaga rin na malaman natin yung mga internal forces next time kasi malaking epekto nito sa design and structure and costing na rin ng mga structures natin. Buti na lang kayo ang napili kong engineers para sa planong ito. Thank you for entrusting us with the design of the house. Perfect.